Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huling araw ng trabaho para sa marami kaya dagsana sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ang mga biyahero ngayong Semana Santa. Doble ang pag-iigpit, lalo't sa ilang airport, daan-daang basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska. May mga nahulihan din ng iligal na droga at drug paraphernalia. Ang sitwasyon sa NAIA silipin sa live na pagtutok ni Salima Refran. Salima! Mel, Vicky, Emil, marami ng mga pasahero dito sa departure area ng NAIA Terminal 3. Katunayan ay mahaba na yung pila dun sa mga check-in counters para sa evening flights ngayong Miyerkules Santo. Kaya naman ang mga otoridad nagpaalala sa mga pasahero, wag yun na pong dadalhin yung mga pinagbabawal tulad na lamang ng mga patalim, baril, anting-anting na mga bala o kaya mga basyo nito. Katakot-takot po na perwisyo at abala ang mararanasan ninyo. Naka-heightened alert ang mga otoridad sa lahat ng paliparan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa Puerto Princesa Airport, isang babaeng pasahero ang nakumpiskahan ng 2 magazine ng M16 na naglalaman ng 65 live ammunition. Hindi na siya pinayagang sumakay ng kanyang flight pa Maynila kahapon. Ayon sa Office for Transportation Security, 200 basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska sa mga pasahero sa lahat ng paliparan simula noong linggo. Bawal po yon at maantala ho kayo kapag magdala pa rin ho kayo yung mga bala na gagamitin sa anting-anting, kontra-usog, mga ganon, kahit isa lang po yan. Yung mga empty shells na nakukuha natin, even yung live ammunitions na nakukuha natin, pinoprofile natin yung mga taong nakukuhanan natin yan. And then after profiling, check natin kung ano yung reason nila why they are in possession of those ammunitions. 13 cartridges naman ng liquid marijuana at 3 piraso ng drug paraphernalia ang nakumpiska sa isang pasahero sa NAIA Terminal 2 noong Lunes. Na-detect sa scanners ang kahina-hinalang mga bagay sa bagahe na nakumpirma naman ng inspeksyonin ng K9 unit at ng PDEA. Na-inquest na ang nasabing pasahero para sa paglabag ng Dangerous Drugs Act. Alas 4 ng hapon na magsimulang kumapala ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Ito na ang evening rush para sa mga biyahe ngayong Miyerkules Santo. Pero ang pamilya ni Andrew, kagabi pa nasa terminal para sa biyahe ngayong gabi pa Jensen. Iuuwi na raw niya doon ang pamilya mula Pangasinan dahil sa hirap ng buhay ngayon. Inagaan lang po namin dahil hindi po alam kasi traffic po, baka mahuli po kami sa flight. Kaya maaga pa kaming umalis sa Pangasinan. Ganun nangyayari, taas na ng bilihin ngayon. Yung bigas, saka diesel, ganun, taas na ng presyo. Biyaheng Boracay naman si Daniel at kanyang mga senior na magulang. Pinaghandaan at pinag-ipunan raw nila ito. 70th birthday ng mother ko. Kaya po titreat po ako po siya. Kain na lang po namin yung mga hotels na may mababang rates po. Saka po yung mga restaurant na sulit po kapag kinainan. First time going to Boracay. Masaya. Kasi nasunod din yung dream ko na makapunta doon. Si Transportation Secretary Giovanni Lopez, lumipad pa probinsya sakay ng isang budget airline. May ginagawa na raw ang pamahalaan para maibsa ng epekto ng krisis sa Middle East at pagtaas sa mga produktong petrolyo. Parati natin pinapaalala na planuhin mabuti at maaga ang pagbabiyahe sa mga ganitong panahon ng Semana Santa. Sa mga susunod na araw, kung magtataas man ang ating pamasahe pagdating sa airfare natin, I think ay minimal lang po. Kasi meron naman mga government interventions. So I think yung mga ticket na nabili na ay matutuloy pa rin ang mga pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Pinayagan man ng Civil Aeronautics Board ang hiling ng mga airline na iakyat sa maximum na level 8 ang fuel surcharge ngayong Abril. May discount naman na binigay ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa passenger fees at landing at take-off fees ng mga aircraft. Starting today, nagbawas naman kami ng passenger service fee, 50%. At yung tinatawag na landing and take-off fees sa mga airlines, binawasan na rin ho sa order ni
Secretary Banoy na gawing 50% ang discount para at least makabawas doon sa cost ng ticket ng mga pasahero. Ang Bureau of Immigration nagdagdag naman ng mga kawani para tumulong sa dami ng mga pasaherong palabas at papasok ng bansa. Pumalo na sa 112,000 ang daily average ng mga outbound at inbound passengers sa 3 terminal ng NAIA ngayong Semana Santa. Nagsasabay din po ito ngayon sa mga nagpupunta ng bakasyon, umaalis sa ating bansa at nagsisidatingan sa atin. At kasabay din po nito, alam po ninyo, meron tayong repatriation ngayon na nangyayari. Kaya we are actually deploying more people sa ating mga primary inspections. At the same time din po, meron tayong sa secondary inspection. Vicky, ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation, kahapon pumalo na sa 142,000 ang mga pasahero sa 3 terminal ng NAIA. Inaasahang lalaki pa ang bilang na yan ngayong gabi at bukas ng madaling araw. Yan muna latest mula nga dito sa NAIA Terminal 3. Vicky. Salima, ano yung proseso sa mga pasaherong mahuhulihan ng bala? Hindi na ba sila papayagang makasakay sa eroplano o bumiyahe kahit ang dahilan ay para sa proteksyon o anting-anting lang? Alam mo, Vicky, bawal na bawal kasi talaga yung mga anting-anting na bala o kaya mga basyo. Sila po ay dadaan sa proseso ng profiling at interview at assessment po ng PNP. Doon aalamin kung katanggap-tanggap o kaya kumbaga justified yung pagkakahanap o pagkakadala nila ng mga anting-anting na yan. At kung satisfied ang PNP, sila ay papayagan na makasakay naman doon sa kanilang flight. Pero kung hindi, maaari silang maharap doon sa reklamo na illegal possession of firearms, ammunitions, and deadly weapon. Vicky. Napakalaking hassle yan. Mabuti iwanan na lang sa bahay. Salima, unang araw ngayon ang pagtataas ng airfare dahil nga sa fuel surcharge sa mga flight. Nakaka-apekto na ba yan sa dami ng mga pasahero sa NAIA o hindi naman dahil mas maaga nila nabili yung mga ticket nila? Alam mo, Vicky, sa ngayon marami talaga yung mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Yan ay dahil ang mga pasaherong ito, nabili na nila yung ticket bago pa man yung pagtaas ng fuel surcharge. Pero inaasahan nga na sa mga susunod na linggo o yung mga flights na mabibili mula ngayong araw ay magkakaroon ng bahagyang pagtaas na sa pasahe. Pero ayon naman kay Secretary Banoy Lopez kanina ng Department of Transportation, inaasahan nilang maliit lang naman daw yung pagtaas na yan dahil nga sa mga interventions ng pamahalaan gaya na lamang ng discount sa passenger service fee at dun sa landing at take-off fee. Vicky. Okay. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Bumagsak ang crane lift sa ginagawang condominium sa Maynila. Isang sugatan. Nakatutok live si Von Aquino. Von? Mel, bumagsak sa kalsada ang isang crane lift na itinatayong gusali dito sa F. Torres Street, dito sa Santa Cruz, Maynila. Ang crane lift na ito ay yung ginagamit sa pag-angat ng mga buhangin sa construction site. Binagsakan ng crane lift ang isang truck, basag ang windshield nito at nabagsakan ng mga bakal. Ayon sa mga otoridad, isa ang nagtamo ng minor injury na dinala sa ospital. Bumigay din at tumambalang sa kalsada ang covered walkway na nagpoprotekta sa mga pedestrians at sasakyan mula sa mga debris na construction site. Ang mga tauhan ng Meralco nagpunta rin sa site para ayusin ang mga lumundong kawad ng kuryente. Ayon sa sidewalk vendor na nakasaksi sa lugar, nakarinig siya ng malakas na pagbagsak at kasunod nito nabalot ng alikabok ang paligid. Pansamantala munang ipinatigil ng Manila Building Office ang construction ng condominium kasunod ng insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang safety officer ng construction site. Patuloy pang isinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad at sa ngayon, nasa kustodiya na ng MPD Station 11 ang crane operator ng construction site. Sa ngayon ay isinara muna sa mga motorista itong bahagi ng F. Torres Street habang kiniklear pa mula sa construction debris itong kalsada. Mel? Von, bigyan mo nga kami ng idea sa lokasyon ng condominium na yan. Ano ba yung mga kilalang lugar na nasa palibot niyang ginagawang kondo? Von? Mel, ito ay katabi lamang ng Chinatown at malapit din ito sa Recto Avenue. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.
Humahabol maging chance passenger ngayon ang maraming pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Live mula roon, nakatutok si Oscar Oida. Oscar, may sapat na bus ba para sa kanila? Yes, Emil, may sapat naman daw bus. Ayon yan sa pamunuan ng PITX. Pero padami ng padami ang mga pasahero dito. Sa katunayan, may mga lugar dito na sa sobrang siksikan, biru-biruan nga, halos magkapalitan na rin ng muka ang mga biyahero. Ang sitwasyong yan, inaasahan na magpapatuloy hanggang mamayang madaling araw. Emil? Ngayong araw pa lang, nakikipagsapalaran na makabili lang ng tiket ng bus dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang nakausap kong pasahero na si Nicole. Gustuin man daw kasi niyang maunang umuwi noong weekend para hassle-free ang biyahe pa uwi sa kanilang probinsya sa Santa Cruz, Laguna. May trabaho pa siya. Sayang naman po kasi yung sweldo ngayon, kaya pumasok na lang po ako. Inaasahan na raw ng pamunuan ng PITX na ngayong araw daragsa ang pinakamalaking bilang ng pasahero. Posibleng araw na mahigitan ang bilang na naitala noong nakaraang taon na lumagpas ng 200,000 na biyahero. Napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. May sapat naman daw na bus na masasakyan ngayong araw. In the last few days, marami ng special permit din na issue, no? In the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe. Pero thankfully, tumalima rin naman at sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. Kaugnay naman ng mga napaulat na iligal na pagtaas ng presyo ng pamasahe ng ilang bus company nitong mga nakaraang araw. Ayon sa PITX, naibalik na raw ito sa dating presyo. Wala pa namang pinataw na suspension as far as I know. At saka kailangan din naman natin servisyon lang. Sa buong maghapon, sunod-sunod na nag-inspeksyon sa PITX ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nasa ayos ang operasyon at seguridad sa terminal. Kabilang dyan ang National Capital Region Police Office o NCRPO, Office for Transport Security o OTS, at ang Bureau of Fire Protection. May nasita kami dahil nga nakatali ng ng alambre, and it took him 8 seconds para matanggal yung alambre, and it's supposed to be dapat madali din siyang mahugot dahil kung 8 seconds yun, tapos merong nasusunog sa loob ng bus. That's a long time. Kasi ang dinadrive mo rito, hindi lang buhay mo, you're carrying and protecting the safety ng mga pasahero mo, and malaking obligasyon yon. Samantala, Emil, as of 6 p.m., ayon sa pamunuan ng PITX ay umabot na sa 157,000 ang bilang ng mga pasahero dito. Emil? Oscar, noong isang linggo pa lamang tiniyak na ng PITX na sapat itong mga bus. Pero yung mga ngayon pa lamang napupunta riyan para sa kapakanan ng ating mga kapuso, may makukuha ba silang agad na biyahe? Emil, yung sinasabing may sapat na pasahero, ang pinagbabasihan niyan ng PITX sa palagay ko ay yung kanilang tinatayang bilang na posibleng umabot sa mahigit 200,000 pasahero. Pero kung pagbabasihan natin yung mga trend nitong mga nakarang araw, bawat araw nalalagpasan nito yung mga expectation. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng pamunuan ng PITX sa mga tao na kung maaari ay magsadya na dito ng maaga para makatiyak, mas makatiyak na may makukuha silang mga ticket o may masasakyang bus. Pero as of the moment, gaya na nasabi ng pamunuan ng PITX, mayroong mga bus pa ring available hanggang sa mga sandaling ito. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa gitna ng kakapusan sa supply ng LPG, tumaas ng hanggang 36 pesos per kilo ang presyo ng LPG ngayong unang araw ng Abril. May paparating namang milyong-milyong tonelada ng LPG para madagdagan ng supply, pero hanggang kailan kaya ito magtatagal? Nakatutok si Maki Pulido. Sa Houston, Texas pa binili ang 44 million metric tons ng LPG na parating sa Pilipinas mula May 15 hanggang June 1.
Katumbas yan ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo mula sa dating pang-40 araw lang. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Pero mahal na ang bili nila kaya itinaas na rin ang presyo nila ng 17 to 36 pesos kada kilo. Ngayong araw pa lang, aabot na sa halos 1,500 pesos ang kada 11 kilo na tangke ng LPG. Utay-utay pa ang price hike kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Para iwas hoarding, mismong mga nagbebenta na ng LPG ang nagbabantay kung sosobra sa karaniwan ng binibili o pinaparefill na LPG tanks ng mga customer. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yun. Ayon pa kay Arnel T., presidente ng Regasco at founder ng LPG Marketeers Association, government-to-government procurement ito o Department of Energy ang bumili ng dagdag na supply sa Amerika. May mga LPG supply din anyang maaring bilhin ng DOE mula Mexico at Canada. Kami pa rin po magbebenta, pero at least the product is provided by the government. We will be paying the government based on the cost at kami naman, we have to sell it to the public based on the cost of the government plus a little margin. Kahit mga LPG retailer tulad ni Maribeth, pinapayuhan ang mga customer niyang magtipid sa LPG. Konting pagtitipid po sa pagdating po sa pagluluto. Magluto na po ng hanggang, halimbawa nagsasaing ka po ng kanin, yung hanggang maghapon yun na po. Pero imbes na magluto, mas tipid para sa taxi driver na si Francisco kung o-order na lang sa karinderya ng kalahating ulam at isang order ng kanin. Lulutuin mo, siyempre idadaan sa LPG talaga. Kaya po, kumakain na lang kami sa labas para medyo makatipid. Sabi ni Marilu na may-ari ng karinderya, hindi sila kumikita sa mga kalahating order, lalo't nagmahal din ang mga sangkap ng ulam at bigas. Para makatipid sa LPG, naggagatong na lang siya. Natatakot po, yun ang pinangambahan ko na magsara o humina. Alin po doon sa dalawa na yun. Kapag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Nakakayak po talaga kaya lang lalaban pa rin. Pati supply ng diesel at gasolina binabantayan kaya hinigpitan na rin ng Department of Energy. Sa inisyo nitong operating guidelines para pigilan ang hoarding, sinabing maaaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Pero wala pang ibang detalyeng ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli raw bubuuin ng DOE-DOJ Task Force para mag-imbestiga at maghain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Dumako naman tayo sa Batangas Port kung saan marami ang nanibago sa bagong sistema ng pagkuha ng biyahe. Mula roon nakatutok live si Ma'am Alegre. Ma'am, hanggang anong oras inaasahan ang dagsa ng mga pasahero dyan? Ma'am? Okay. Miyerkules Santo, pinaghandaan nga yan ng pamunuan ng Batangas Port na dadagsa yung mga pasahero dito. Pero sa latest estimate nila as of this afternoon, 15,000 lamang yung foot traffic kumpara sa mahigit 29,000 noong nakaraang taon. Ganda weather ngayon sa Batanes Unbothered fashionista ang peg ni Tina Gregorio sa Batangas Port habang hinihintay ang biyahe niya pa Ojongan, Romblon. Nakabili siya ng ticket online in advance. Okay lang po kasi ngayon kasi nakapag-book na po kami kaagad. So wala pong hassle. Pero palagay ko ang dami pong nakapila dun sa labas na wala pang ticket pa. Pero kapag pasahero lang na walang dalang sasakyan at wala pang online ticket tulad ni April Garga, kailangan ng pass mula sa Online Registration Assistance System o ORAS. 26 years siyang nagtrabaho sa Korea at ngayon lang magbabalik bayan. Reunion nila magkakapatid sa Boracay at kahit nagmahal ang pamasahe, wala raw kapalit ang oras para sa pamilya. Sabi ng kapatid ko, ate, ka mag-reunion tayo sa nito nga, 60 years old na kasi pagdating kasi sa mga birthday, siyempre
lagi ako wala. Ito yung mga help desk para dito sa mga kailangan ng tulong sa Oras Pass. Yung mga walang internet access o kaya yung nahihirapan sa teknolohiya. Kukunan lang sila ng valid ID o kaya ng kanilang larawan, pipili ng biyahe na gusto nila, and pag nabigay na yung QR code, pipila na sila sa ticketing office, mabilis lang at sigurado na ang biyahe. Si Engineer Anita Irigan natuwa sa aniya ay mas mabilis na sistema ng pagkuha ng biyahe. Kaagad kami nakakuha ng pass para sa ticket. Ano na pa hiningi sa inyo, ma'am? ID. Ito ID. Mabilis naman basta senior citizen. Ang pasahero namang si Arlene Gado, hindi pa gamay ang panibagong sistema. Para sa akin, hassle lang. Parang hassle. Kasi yung namin, 10, anong oras na 9:45 tapos may pila pa ulit dito. Quiet and peaceful ang Batangas Port buong Miyerkules Santo. Nagkaroon lang ng isang biyahe na kailangang palitan ng barko pero hindi naman na-delay ang mga pasahero. Nanatiling mahigpit ang seguridad at may mga nakadeploy ng mga K9 units sa buong pantalan. So far, compare din ulit sa last year, maluwag pa rin nating masasabi. Lagi kong sinasabi, hindi pa rin tayo pwedeng makampante kasi baka mamaya pa rin dumagsa hanggang bukas. Latest sa pasahero, pumalo tayo ng 77,000 as of kaninang 12 noon. Mas mababa compare last year. Nag-start tayo ng Saturday, March 28 hanggang kanina. Mel, patuloy yung pagdating ng mga pasahero at round the clock naman ang serbisyo ng mga help desk. Live mula rito sa Batangas Port, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Babala mga kapuso, ang susunod naming ibabalita ay nagtatalakay ng sensitibong paksa. Dahil hindi na masikmura ng isang grade 6 pupil ang mga umunay kaso ng rape na talamak sa kanilang lugar. Kay Pangulong Bongbong Marcos na siya nagsumbong sa pamamagitan ng isang sulat. Kabilang umano sa mga biktima ang nakatatanda niyang kapatid na may kapansanan pa. Ang tugon ng Pangulo sa aking pagtutok. Sa mismong seremonya nang matapos niya ang grade 6 level kung saan number 1 sa klase, inihayag ng 11 taong gulang na si Mao ang pagkabahala sa mga kaso ng rape sa kanilang lugar. Tandang-tanda yan ni Camille Dowling, ang direkto ng ampunan kung saan na rin nag-aral si Mao. She gave a speech. She was the speaker kasi first in her class. She said to the people, I would like to ask for your permission. Meron kaming petition na ni-sign nyo mga nandun na 200 people. I-submit ko po to sa munisipyo. Maglalakad po ako ng 14 kilometers. I'd like to ask for your permission. And then what she did was she walked out with a sign that said, I just want to go to school and not be raped. Pero ang panawagan hindi lang umabot sa munisipyo, kundi hanggang sa Malacanang. Mag-aanin na taong gulang pa lang si Mao nang kupkupin na ng mga Christian missionary sa bahay ampunang ito sa Tinambak, Camarines Sur. Kasama niya sa shelter ang ating may intellectual disability at inang kusinera sa ampunan. Dito na rin naging aktibo sa kawang-gawa si Mao at naging mulat sa lipunan. Hanggang maisip na sulatan mismo si Pangulong Bongbong Marcos para idulog ang pang-aabuso sa mga kabataan sa lugar, kabilang ang paghahasaan niya sa ating may kapansanan. This was their idea. So I think napagod lang po talaga yung mga children and they wanted to stand up for yung kanilang mission. I am not surprised sa kanyang love and bravery. We're very proud of who she is. Sa impormasyong nakalap ng GMA News, mula sa isang nakakaalam ng kaso, 2 beses ginahasa ang ate ni Mao. November 17, 2022, tapos Feb 14, 2023. When she was raped, she was 22 years old and she's special. She's a special child siya. So she has an IQ of 50. She was coming home from school. She was about 50 meters, I believe, from her house and then she got raped. She was raped twice. The first rape was at gunpoint and then the second not at gunpoint. Nabuntis ang biktima at pinilit ng suspect na ipalaglag ang nasa sinapupunan. They kidnapped her through one of the tauhans and they took her from Tinambak to Montalban kung saan pinaras pa yung child. Ang suspect, anak ng isang barangay kagawad sa kanilang lugar na nakakulong na ngayon. A case has been filed against the rapist, but the kidnapping has not been filed. Ayon pa sa informante,
Hinahanap din ang isa pang anak ng kagawad na gumahasa naman sa isa pang dalagang taga roon. The elder son of the Kagawad raped another girl in 2018. The Kagawad, he has these sons. 2 of them have raped children in our community. Sa tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa liham ni Mao, sinabi niyang nagalit siya sa mga ikinikwento ni Mao. Tiniyak din ng Pangulo ang kaligtasan ni Mao at mga kapatid nito at ang paghahanap sa mga gumawa ng masama sa kanila. Nangako din ng tulong ang Pangulo kay Mao at sa kanyang mga kapatid. Si PNP Chief Jose Melencio Nartates naman, iniutos ang pagsisiyasat sa kaso. I have already directed the concerned units, particularly RD of PRO 5, RD of NCRPO, RD of 4A, the CIDG, as well as the District Director of QCPD. As of now, for your information, a case had been filed already. As to the case of abortion in Montalban, we are looking after this person. Anong personality nun or sino yung abortionist dun. Lumuwas ng Metro Manila si Mao kasama ang mga taga-Redeemer Homeless Mission na kumukupkup sa kanya para tumanggap ng konting tulong sa DSWD. Mag-i-extend rin tayo ng financial assistance doon sa mga families na very peculiar yung story. Yung families because of poverty, napipilitan sila na makitulog doon sa shelter. Kasi mga bahay nila either nasira ng calamity or wala talaga silang titirahan. Ngayong umaga, umuwi na sila ng Bicol. Masaya kahit papaano na naiparating ng direkta ang hinaing sa mga opisyal ng gobyerno. Ang hangad po talaga ni Mao is maging curious po tayo sa ating sistema. Ang nangyayari yung politika, sumisingit sa pag-aalaga, totoong pag-aalaga ng ating komunidad. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.